Please turn your Bibles now to Lamentations chapter 3, verses 21 to 24. Lamentations 3, 21 to 24. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. Great is thy faithfulness. Brothers and sisters, one of our favorite hymns that we sing at SGBC is Great is thy faithfulness. But before we can truly appreciate the beauty of the words, great is thy faithfulness, especially in their original context in the book of Lamentations, we need to pause. We need to reflect on the deep pain behind them. Madalas po kasi, kapag iniisip natin ang katapatan ng Diyos, ang naiisip po natin agad ay ang mga magagandang bagay. Mga panalangin na sinagot, mga biyayang dumating, paggaling ng isang karamdaman, pag-angat sa buhay, o yung proteksyon na tinatanggap natin araw-araw. Naiisip natin ang mga pagkakataong maayos ang lahat. Payapa ang paligid. Great is His faithfulness kasi masaya ang ating puso. Totoo naman po yun. Lahat ng yun ay patunay ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Pero kung sa mga magagandang bagay lamang natin tinitignan ang katapatan ng ating Panginoong Diyos, baka hindi natin makita ang mas malalim na katotohanan. Baka magmintis tayo sa bagay na yon. Ano po ba ang mas malalim na katotohanan? Na tapat pa rin ang Diyos kahit sa mga panahong tayo ay nahihirapan. Tulad ng kanyang katapatan sa panahon ng ating mga pagtatagumpay. Amen? Ulitin ko, tapat pa rin ang ating Panginoong Diyos sa mga panahon ng ating kahirapan, tulad ng sa mga panahon ng ating mga pagtatagumpay. Isipin ninyo, kapag maayos ang buhay, madali nating nasasabi, mabuti ang Diyos. Pero paano kung magulo na ang lahat? Kapag may dumating ng masamang balita, kapag nawalan ka na ng trabaho, kapag nasaktan ka na, nabigo ka na sa iyong relasyon, sa lahat ng ito, parang napakatahimik ng Diyos. Paano kung ganon ang sitwasyon? Can we still say, great is thy faithfulness when life falls apart? When the diagnosis comes, when the job is lost, when the relationship breaks, and when it feels like God is deaf to our cries.
Well, that's precisely what Jeremiah did. Lamentations chapter 3 was not written during a peaceful and joyful time. It was written during a season of deep sadness and loss. The prophet Jeremiah had seen terrible things, many terrible things. God's judgment had fallen on his people. He walked through the ruins of his beloved city, Jerusalem, feeling grief and sorrow that are hard to imagine. Jerusalem, once full of life and worship, was now quiet and empty. Kagaya ng ating napag-aralan na before, in Lamentations 1:1, it says, the city sat alone like a widow. The temple where people came to worship was destroyed by the cruel Babylonians. Homes were crushed. The city walls were torn down. And during the siege, food ran out. People were starving. Families were suffering in heartbreaking ways. This is, brothers and sisters, the world Jeremiah was living in. Hindi masaya, hindi komportable. Kahit saan ka bumaling, pagkagiba, pagkawasak, pagdadalamhati, kalungkutan, kabiguan. And yet, in the middle of all of this pain, he says, but I remember something, and that gives me hope. Verse 21, this I recall in my mind, therefore have I hope. Now, how can someone have hope in such a dark time? How can faith survive when everything seems lost? Well, this morning, we'll discover that hope does not come from what's happening around us. Kung dyan mo hahanapin ang pag-asa, sa paligid mo, hindi mo siya makikita. It comes from who God is. Because even when everything is broken, brothers and sisters, God's mercy is new every morning. And even when it feels like He is silent, His compassions fail not. And even in the middle of suffering, God, mga kapatid, God is still faithful. Now we can break our passage this morning into 4 key points. Verse 21 speaks of a turning point of hope. Jeremiah begins to remember who God is. May choice eh. Pwedeng dilaan niya lang sugat niya at mag-pity party maghapon. Pero hindi niya ginawa. He began to remember. He began to recall. Nagsagawa siya ng review ng kabutihan, ng katapatan, ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Kailan mo yan huling ginawa? When was the last time that you have truly counted your blessings? When was the last time that you have named them one by one? Ito ang ginawa ni Jeremiah. At dahil ginawa niya yun, that brings him hope, renewed hope. You see. Meanwhile, verse 22 highlights the Lord's mercies. Sabi niya, His love and compassions never fail. They never stop. Ano man ang inaharap natin,
No matter what we face, ang mga kaawaan niya ay nandyan. Hindi siya usapin ng gaano ba kabigat ang dinadaanan ko. Hindi doon ang focus. Ang focus, kaya akong dali ng Diyos. Kahit gaano kabigat ang dinadaanan ko, dahil hindi natatapos at nauubos ang mga kaawaan niya. Hence the use of the plural. His mercies and compassions fail not. Amen? At the same time, verse 23 reminds us that the Lord's mercies are new every day. He offers fresh compassion each morning. Naalala po ninyo yung hymno, Day by Day? Well, may bahagi doon ang sabi, as thy days, thy strength shall be in measure. This the pledge to me He made. Well, yun po ang pinakamensahe dito. Sa bawat araw na nabubuhay ka, ibinibigay ang lakas na kailangan mo para harapin ito. Ibig sabihin, ang kakayahan ay hindi ibinibigay ng sabay-sabay. Ang kakayahan, hindi ibinibigay ng isang bagsak, eka nga. Kundi ayon sa pangangailangan mo sa bawat araw. Well, we'll talk more about that later. Meanwhile, verse 24 declares that the Lord is our portion. Meaning He is the most valuable treasure we have. Pwede mo sabihin with conviction, Panginoon, kung huhubaran ako at mawawala lahat sa akin, hindi pa rin ako nawawalan dahil Ikaw ang nagdi-define sa akin, sa buhay ko, kung sino ako. Naintindihan niyo ba yon, mga kapatid? Hindi tayo kulang sa aral. Sa totoo lang. Ang kulang sa atin ay tainga na handang makinig, puso na handang tumanggap, at buhay na handang mamuhay alinsunod sa liwanag ng mga kasulatan ng Diyos na hindi nagkakamali. Matigas ulo natin. Kala natin, we know better than God's Word. Kaya kakawindang-windang tayo. Madalas. So again, the Lord is our portion. We can always place our hope in Him. So isa-isahin po natin the turning point of hope. Verse 21. This I recall to my mind, therefore have I hope. Tulad ng nabanggit natin kanina, wala makikitang dahilan para magsaya si Jeremiah. Kahit saan siya tumingin, puro pagkawasak ang kanyang nasasaksihan. Siya'y nananaghoy dahil sa matinding kalungkutan at kapigatian sa paligid niya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, pinili niyang alalahanin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Gumawa siya ng isang deliberate choice to remember. This I recall to my mind. Pinapasya yun. Hindi ako patatalo sa mga mabibigat na pagsubok. Hindi ako patatalo, padadaig sa temptasyon. Babalikan ko kung saan nagsimula ako bilang isang mananampalataya. Hindi po ito basta simpleng emosyonal na pagbabalik tanaw lamang sa nakaraan, kundi isang matatag na hakbang ng pananampalataya, isang aktibong paglaban, nilalabanan mo, paglaban sa damdamin ng kawalang pag-asa, paglaban sa damdamin ng pagdududa sa kung sino ang Diyos at kung ano magagawa ng Diyos. Amen?
So meron kang bahagi. Sasabihin mo sa sarili mo, anong ginagawa mo, Enrique? Umasa ka sa Diyos. Pagbulay-bulayan mo kung gaano kalaki ang Diyos mo, balikan mo ang maraming beses na napatunayan niya na yan sa'yo. You see, memory, brothers and sisters, is one of the ways God strengthens us by His grace. To call to mind means choosing to hold on to God's promises rather than relying on changing emotions or difficult circumstances. The hope that Jeremiah expresses does not come from himself. It is grounded in the faithful covenant love of his Lord. Yahweh is faithful. Tapat ang Panginoon. Tapat siya sa lahat ng kanyang mga pangako. Kaya heto ang isang bagay na dapat nating seryoso pong pag-isipan. Kapag magulo o masalimuot na ang buhay, saan ka kumakapit? Karamihan po sa atin ay humahawak sa mga bagay tulad ng maling akala na laging maginhawa ang buhay. Akala natin may ganun walang ganun. Ang tanging constant sa buhay na ito, what? Change. Sigurado tiyak na yon. May mga pagbabago sa journey habang ikay naglalakbay sa buhay na ito. Marami kang mararanasang pagbabago. Huwag kang umasa na kung masaya ka ngayon, masaya ka rin bukas. Isa lang hindi nagbabago, ang Diyos. Yung iba naman, nakasandal sa tagumpay nila. Yung iba, nakasandal sa quote-unquote matibay na relasyon nila. Yung iba, nakaasa sa sariling lakas, sariling talino, sariling kakayahan. Pero sa totoo lang, lahat ng yan pwedeng mawala sa isang iglap. I'm sure hindi nagpaplano si Thea na magkakadengge. Hindi kasama sa plano yon. But that precisely what happened. Isang simpleng halimbawa, pero alam ninyo na sa karanasan ay gayon. And so it would be unwise for us to hold on to things that do not last. Comfort, success, relationships, or our own strength. Jeremiah did not have any of those when he looked around and saw nothing but destruction. Yet, he still found hope. Not in what was happening around him, but by remembering who God is and what He promised. The truth is, if your hope, brothers and sisters, depends on your circumstances, then your faith is only as strong as your situation. Amen? Kung punong-puno ka lang ng pag-asa dahil parang secured yung trabaho mo, kasing tibay lang at kasing stable lang yung pag-asa mo nung trabaho mo. So pagka ang trabaho mo medyo naging shaky,
delikado na rin ang pag-asa mo. O apply nyo sa lahat. Asawa mo, anak mo, o saan mo man nilalagay ang pag-asa mo. Mali eh. Maling-mali. Maling-mali. Naihalimbawa ka na noong nakaraan, kaya nga muli ko na ipaalala kay Sister Susan. Minsan meron tayong pag-iisip na mahuhusay yung mga doktor, malamang matitrace nila kung saan ang problema ng karamdaman. Sapagkat, kaya ko nasasabi, ako'y gayon din eh. Nag-research ako kung sino yung mga doktor na gumagamot sa akin at pumalatag ang puso ko. Alala ko, si Dr. Casasola, opisyal ng NKTI, yun yung umahawak sa akin. Panatag ka, opisyal eh. So malamang eh. Isa ito doon sa mga nasa higher ups. Magaling siguro ang doktor to. At nang bumili ako ng libro tungkol sa kidney transplant, siya author. Pumanatag ako. Nakalimutan ko na hindi pala nakabase ang buhay ko, kalusugan ko, kaligtasan ko sa husay ng doktor. Ang kailangan ko ay ang matibay na saliga ng Diyos. Amen? Hindi Diyos ang doktor. Hindi Diyos ang politiko, for that matter. Hindi Diyos ang asawa. Amen? Ad infinitum, bahala ka na. Dagdag mo dyan. Lahat ng mga akala natin pwedeng source ng pag-asa natin, hindi sila lahat Diyos. Real lasting hope, brothers and sisters, comes when we anchor ourselves in God's character, not in the chaos around us. Now moving on, let's read verse 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Madali na sanang mawala ng loob si Jeremiah. Bumigay na sana siya, sumuko na lang. Pero sa gitna ng kanyang matinding pananaghoy, naalala niya ang isang katotohanan. Hindi nagbabago anuman ang sitwasyon. Ano yon? Hindi nagmamaliw ang mga kahabagan ng Panginoon. At dahil lamang sa kanyang awa, kaya tayo hindi nalilipol. Yun yung binalikan niya. The other day, my wife and I were talking and remembered that when we were in the UAE, Sister Mildred cooked ampalaya for dinner. Now, Pastor Alex jokingly asked me to lead the prayer instead of him, saying it was hard for him to thank God for a dish he so hated. I happen to love ampalaya. So, pwedeng akong manalangin ng may pagkapasalamat talaga. Thanks to our nanay. Maalala ni Lilibet. Thanks to our nanay who raised us eating and even, mind you, and even drinking the juice of ampalaya almost every day. Can you imagine that? Akala namin, nung time na yon, pinarurusahan kami. Akala namin torture. Akala namin wala nang kasing sama ang aming nanay. Sardinas may ampalaya. Lahat na lang gusto nilalagay ng ampalaya at saka ng malunggay. Ayaw ni Pastor Alex. Parusa, sabi niya. Kaya hindi niya magawang manalangin ng may pagpapasalamat. Sabi niya, biro lang, pero mukhang totoo. Kasi hindi ko siya naririnig na nagre-response na, Amen, Amen. While I was praying, you see.
Now, as many of you know, Pastor Alex's heart condition worsened recently. And the doctor advised him to undergo bypass surgery. Thankfully, after getting a second opinion, another doctor said it might still be managed through a strict diet and a complete lifestyle change. Now, ironically, the food he eats tastes even worse than ampalaya. Kaya ang bukang bibig ni Pastor Alex ngayon, love ko na ang ampalaya. Sana hindi na ako padaanin sa ganitong diet. Akala natin nasa pinakapangit na tayong kalagayan. Yung hindi mo alam, ginagawan ka pa pala ng Diyos ng mabuti noon. Dahil pwedeng mas worse. Nakikita ninyo mga kapatid kung anong gusto kong i-drive na point dito. Yet, even in that, we still have reason to give thanks. Pastor Alex continues to live, sustained by the Lord, and we were even able to spend time with him and his family just a few weeks ago. Truly, it's only because of the Lord's abundant mercies that we are not consumed. Kahit na nga sa pinakamahirap na kalagayan, mga kapatid, pinakamahirap, pinakamalungkot na kalagayan, kung may pananampalataya ka, ang nararanasan mo ay mas mabuti pa rin kesa nararapat sa'yo. Are you following me? Sabi nga, better. How are you? Better than what I deserve. Kabaligtaran po ito sa pananaw ng marami ngayon. Deserve ko to, deserve ko yun. Pero ang totoo, ang karapat-dapat sa atin ay impyerno. Ang karapat-dapat sa atin ay walang hanggang kaparusahan. Pero hindi tayo mapupunta roon kung mananampalataya tayo dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang natatanggap natin ngayon ay di hamak masigit pa kesa talagang nararapat sa atin. Lahat dahil lamang sa biyaya. Wala tayong pwedeng ipagmayabang sa harapan niya. Verse 23, they are new every morning. Great is thy faithfulness. What are new every morning? His mercies, His compassions. Palaging may bagong manifestation, demonstration ng kanyang mga awa. Bawat araw, tandaan mo yan. Bawat araw. Now the lines, he whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest, are also part of that hymn, day by day, that we mentioned earlier. It's a beautiful song. And encouraging to sing. But if you really reflect on it, the truths in these lines are not easy to accept, even though they are true. And that is precisely what John Piper said when he commented on this part of the hymn, of this particular hymn. Let me quote him. Kind beyond all measure,
the Lord gives pain and pleasure to each day as He deems best. We don't always agree enthusiastically with what God deems best for us. Amen? Yung pinadadanas niya sa atin, hindi naman tayo, yay! Hindi. Hindi madalas ganun. It is hard for us to feel that He is kind beyond all measure when He gives us pain. Again, it is hard, quoting John Piper, it is hard for us to feel that He is kind beyond all measure when He gives us pain. Causing pain is not generally equated with showing kindness. Especially if God's measure for one day is a lot more than another day. Panginoon, kahapon, ambon-ambon lang yung pagsubok. Ngayon, bumabagyo eh. Ba't ganyan kang sumukat, Panginoon? Parang ala sa panahon at ala sa sukat. Amen? Mga nanay, karanasan nyo ba yan? Kung kailan kayo maglalaba, tsaka umaaraw. Kung kailan kayo pumasok sa opisina, kung kailan kayo maglalaba, tsaka umuulan. Kung kailan kayo papasok sa opisina, at tsaka umaaraw. Amen? Nangyayari yun eh. Bakit? Bakit ganon? Bakit? Sa bawat araw, mga kapatid, may takdang sukat ang Diyos ng kasiyahan at sakit na ipinararanas sa atin ayon sa Kanyang karunungan. Pero ang maganda, may bago at sariwang mga kaawaan ng Diyos para sa bawat hirap na itinakda niya sa bawat araw. Yan ang pangako niya. Halimbawa, ang mga kaawaan ng Diyos para sa ngayon ay hindi para pasanin ang mga problema ng bukas. Iba yun. Bukas pa yun. May nakalaan din namang mga kaawaan para sa araw na yun. Ang mga kaawaan ng Diyos para sa ngayon ay sapat para lamang sa mga pasanin natin ngayon. Nasusundan niyo ako, mga kapatid? Kung ngayon ka mga ngamba, kung paano mo haharapin ang pagtanda, ngayong bata ka, nako, mga kapatid. Wala ka pang biyayang makikita. Bukas pa yon. Amen? Kung ngayon ka mga ngamba, paano ko haharapin ang araw ng kamatayan? Wala pa yon. Yung biyayang para doon sa araw ng kamatayan, tsaka pa lang ibibigay. Amen? Kaya po, maling-mali. Nahayaan nating mapangibabawan tayo ng mga isiping wala pa naman. Natatakot tayo na baka hindi natin kayanin, wala pa naman. Sapat na, mga kapatid, maniwala tayo at umasa na sa bawat pagsubok na padadaanin tayo ng Diyos, may masaganang mga kaawaan na nakalaan. Mga kaawaang aalalay at magsusustina sa atin. Iyan ang tiyak. Iyan ang sigurado. And finally, on verse 4, the Lord is my portion, saith my Lord, therefore will I hope in Him. My dear brothers and sisters, let this truth settle deep in your heart. Our hope is not fragile. Our hope is not fleeting. It is not based on what we see or feel.
It is anchored in who God is. He is faithful. He is sovereign. He never changes. That's why we can say, even in the darkest moments, I will hope in Him. To declare, the Lord is my portion, is to say, I have everything I need in Him. I am complete in Him. And it's not just words. It is a quiet surrender, a bold trust, a soul choosing. Kanina, ginamit na natin yung word na deliberately, consciously, knowingly. O kabit natin dito. It's a soul choosing deliberately, consciously, knowingly, to rest in grace even when life hurts. And here's the beautiful promise. Our portion is secure. Not because we're strong, but because Jesus shed His blood to make it so. Kay Kristo, may makapangyarihang kamay na umahawak sa atin. At walang sino man ang maaaring umagaw sa atin mula rito. Kay Kristo, may pusong bukas palad na laging handang tumugon sa lahat ng ating pangangailangan. Kay Kristo, hindi tayo kailanman mag-iisa. Kaya lakasan mo ang loob mo. Anumang pinagdaraanan mo, anumang darating pa, sapat ang Diyos. Kasama mo siya. At kailanman, hindi kanya bibiguin. He who believes on Him will not be put to shame. He who believes on Him will not be disappointed. Amen.